Nagdulot ng paglambot ng lupa ang tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng shear line sa ilang bahagi ng bansa. Ang resulta, landslide. At mula sa Basud, Camarines Norte, nakatutok live Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, nagdulot nga ng pagbaha, landslide at iba pang pinsala ang patuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. At dito nga sa Basud, Camarines Norte, isang buhay ang kinitil ng umapaw ang kanilang spillway dahil nga sa malalakas na pag-ulan bago magpasko. Nang dahil sa walang patid na pag-ulan, 2 beses nagkaroon ng pagguho ng lupa sa gilid ng Maharlika Highway sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, mismo araw ng Pasko. 2 linggo na raw silang inuulan doon dahil sa shear line. Ito yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, kaya nabubuo ang kaulapan na nagdudulot ng pag-ulan. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas ang bugso. Tapos, Yun lang po yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya yung naglalandslide. sa bayan ng Labo, Camarines Norte, malalakas sa pag-ulan din ang naranasan hanggang kaninang hapon. Kaninang madaling araw, nabuksan na sa light vehicles ang bahagi ng kalsada dahil sa isinagawang clearing operation ng DPWH. Hindi siya kayang imano-mano ng tao kasi medyo delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Isang linya lang din ang pinapadaan ngayon sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay Kabutagan sa Lupi na muling gumuho dahil sa pag-ulan. Ayon sa DPWH, aayusin nila agad ang kalsada para hindi magdulot ng matinding traffic tulad na nangyari ilang araw bago magpasko. May kahabaan kasi itong ginagawa dyan pero pinipit po namin matapos bago magbagong taon. Naresolve na po natin yung congested traffic dyan. Isang lalaki naman ang nasawi matapos tangayin ng baha habang tumatawid sa spillway sa barangay San Vicente noong bispiras ng Pasko. Ayon sa MDRRMO, tinangay ng malakas na agos ang biktima at ang kanyang kalabaw. Natagpuan ang katawan niya kaninang 11:30 ng umaga. Ang malungkot na Pasko ng pamilya Gutierrez lalong pumanglaw ngayong araw nang mahanap ang bangkay ng nawawalang si Angelito kanina sa Bagtas River sa kanilang barangay sa Oliva, Basud, Camarines Norte. Pinaniniwalaang natangay siya sa dinaan ng spillway bispiras ng Pasko. Talaga masakit sa puso kung tanggap po ko siya. Kailangan lang mangyari. Mayon ako magagawa. Nandun na siya. Yung mukha nga niya, di ko makita ito nakatagilid ang ginawa at may amoy na, tinahuban na lang trapal. Samantala, ilang bahagi rin ng kalsada sa Libmanan ang lumubog at nagkabitak-bitak. Yan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Ano, bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna na ngayon. Sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon, humambalang nasa gitna ng kalsada ang punong ito na sumama sa guho ng lupa. Pahirapan din ang pagbaybay sa kahabaan ng kalsada dahil sa mga tumpok ng lupang bumagsak sa daan. May naiulat ding pagguho ng lupa sa bayan ng Real. Nabalot naman na makapal na putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libon sa Albay. Napilitang suungin ng mga residente at motorista ang binhang kalsada sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Meron pang gumamit ng kawayan. Ayon sa mga residente, kahit delikado, ay lumusong sila sa baha para makapamili ng kanilang handa para sa bagong taon. Pinagpasko pa talagang baha. Tibay. Paskong baha. Ilang araw na rin kalbaryo ng mga taga-Baco, Oriental Mindoro ang bahang dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng shear line. Ang tubig umabot na hanggang sa loob ng bahay ng mga residente. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa bayan dahil sa malawakang pagbaha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang probinsya ng Laguna, gaya sa bayan ng Fami kung saan 2 barangay ang naapektuhan at pumerwisyo sa ilang motorista. Apektado rin maging ang ilang palayan.
Vicky, patuloy nga yung ginagawang monitoring ng PDRRMO ng Camarines Norte, gayon na rin ng iba pang mga LGU kaugnay sa posibleng maging epekto ng pag-uulan dahil nga sa shear line at pinapayuhan nila ang lahat na patuloy na mag-monitor sa iba't ibang social media platforms at sa mga abiso ng kanilang mga MDRRMO at PDRRMO para maging handa parati. Yan muna ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.